Guideline number 1. Dress appropriately. Oras na. Pati ba kayo nakabihis? Kaservants, remember this is our time of worship to our God and a special time with Him kahit tayo ay nasa ating mga tahanan. So wear your best OOTD and take a selfie while watching our live broadcast. Guideline number 2. Stop what you are doing and focus on the service. Uy, mag-start yung service. Focus na tayo. Kaservants, during our online church, we are requesting your full attention and focus. Relax ka muna. Leave all your worries with Him because He cares for you. And number 3, worship the Lord in spirit and truth during our time of worship. Uy, yung ginagawa mo. Worship tayo. Yeah. Kaservants, baka nahihiya ka lang pumalakpak, magtaas ng kamay dahil nasa bahay ka. Don't hold back. We're expecting you to worship with us. Mag-focus ka. And lastly, commit your time from the start to end of the service. Uy, saan mo punta? Hindi pa naman tapos Hindi naman tayo kung ito ano pang disimba. Wake up early and tune in from the start to end of our online church. Kapatid, alam
ko namang di ka umuwi ng maaga kapag nasa church ka.
Ayan, good morning po sa ating lahat. Patuloy na magpasalamat tayo sa Panginoon dahil kailanman hindi niya tayo pinabayaan. At patuloy na binibigyan niya tayo ng pag-asa sa lahat ng bagay. Kaya samahan niyo po akong awiran ng Panginoon at ibalik natin sa kanyang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Oh, there is
ito, Lord God. Patuloy na hinihiling namin, Panginoon, yung presensya mo, Lord, sa buhay namin, Panginoon. Samahan niyo po kami ngayong umaga, Lord God. Patuloy na i-touch niyo po yung heart ng bawat isa, Panginoon. Nang sa ganun, Lord God, hindi lang kami basta makinig sa salita mo, Panginoon. Kundi, Lord God, may apply namin ito sa buhay namin, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa lahat ng blessing, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Lord God. Naniniwala kami, Panginoon, na kahit kailanman hindi mo kami pababayaan, Lord God. Mananatili ka sa puso namin, Panginoon. Mananatili ka sa buhay namin, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord God. Praise you, Lord God. Where the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe in something that's a burn that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus.
it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh Lord, when it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. It's all about you, Jesus. Yes, Lord. We praise you, Lord. We worship you, Lord. Palang umaga po sa ating lahat. Isang linggo na naman po na pinaranas sa atin ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Dahil sa kanyang pag-ibig, patuloy po natin nararanasan ang kanyang kadakilaan, ang kanyang pag-iingat at sa pagpapala sa buhay natin sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kaya purihin po natin ang Panginoon sapagkat siya lamang ang makakagawa nun at ganun siya katapat sa buhay natin na minsan man ay hindi tayo tapat sa kanya pero patuloy pa rin tayo na pinagpapala niya kasi ganun kahabag ang Panginoon sa mga buhay natin na mga hinirang. Kaya Ama, salamat po, pinupuri ka namin at dinadakila sa oras na ito. At bilang katapatan sa buhay natin, may share lang po ako ng salita ng Diyos dito po sa 2 Corinthians 9:7 po. Sabi po niya dito, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. So bilang ang Diyos ay laging tapat sa atin, so it's time naman na bumawi sa katapatan niya sa buhay natin, yung araw-araw na pagpapala niya sa buhay natin. May sinasabi niya dito na ito'y isang utos na dapat nating sundin. So, pag hindi po tayo sumunod, alam naman po natin na ito ay kasalanan. Kasi alam naman po natin na ang pinaka-root talaga ng kasalanan natin is disobedience. Tama po ba? So, ayon po, sabi po niya dito na ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Tapos, at bilang katapatan din natin, dapat natin siyang sundin. Katulad na lamang na sinasabi niya dito na ibigay yung nararapat sa kanya, ibigay yung maluwag sa loob at hindi tayo napipilitan. Kasi may reward naman eh. Sabi niya kasi dito, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. So, pag nag-obey tayo kay Lord, pag naibigay natin yung gusto niya, yung nararapat para sa kanya, is nag-glorify natin siya. At the same time, pinapakita natin yung katapatan natin sa kanya. And may share lang po ako sa inyo. Itong verse kasi, ito yung lagi kong ginagamit. Ito yung nagiging sandalan ko. Ito yung itong nagdidictate sa akin. Itong nagdidictate sa akin pag magbibigay ako para sa church, pag nagbibigay ako para sa family ko, nagbibigay ako para sa kapwa ko, yung ganun. So, ito lang ang pinanghawakan na once na nagbigay ka, is, yun nga, sabi ko nga kanina, glorify mo pa si Lord
um, ibibigay pa niya sa yung lahat ng mga pangangailangan mo, kasi sabi niya dito, iniibig ng Diyos. No, once tayo na inibig ng Diyos, andun lahat hindi ka papabayaan, iingatan ka palalo, at ibubuhos pa niya yung pangangailangan na yung araw-araw natin, lalong-lalo na yung pag-iingat sa araw-araw natin na ginagawa. Itong verse na to, ito yung nagpatatak sa akin, at ito yung nagga-guide sa akin pag sa mga panahong parang nagiging kuripot ako. Pag mga panahon parang nagigipit ako. Pero dumarating talaga tayo sa point na ganun. So, may share lang po ako sa inyo na kung paano ko po na, na, na napapasunod ang puso ko dahil dito sa verse na to. Nung dumating na kasi tong pandemya na to at naabutan pa ng graduation, so ayun, ini-expect ko na after ko makagraduate, makapag-apply ako, yung kikita na ako, ganun. Yun agad ang expectation ko after ko makagraduate. Yun pala hindi, kasi nga may pagsubok na binigay sa atin ng Panginoon, na hindi natin nagawa yung mga gusto natin. So ako din hindi rin nakapag-apply dahil nga to sa pandemya na ito, na sobrang talagang minsan nakakatakot siya dahil sa alam naman po natin yung nangyari sa pandemic na ito. Sabi ko, Lord, lagi ko yung question kay Lord na andun na rin yung ko na, hala, ba't hindi ako makapagbigay sa family ko? Lalo na sa church, hindi ako makapagbigay. Paano na to? Sabi ko ganun, wala akong income, di ako makapag-work. So, pray lang ako. Sabi, Lord, pinag-pray ko talaga na ayoko na maging pabigat kila mama yung ganun. Gusto ko yung may magagawa ako. Gusto ko yung makakatulong ako sa kapwa ko. At maibigay ko rin yung para sa Lord, yung sa church din. Sabi kong ganun. Kaya nung mga time na nag-isip talaga ako, at everyday ko na sinisingot ko sa prayer ka na, Lord, i-reveal mo naman sa akin kung ano yung dapat kong gawin para may magawa ko. Kasi yun yung talagang gusto ng puso ko, is makatulong sa kapwa ko. Lalong-lalo na sa family ko. Tapos, ayun, dumating sa point na biglang na lang nag-pop up sa isip ko na na binigyan niya ako ng concept na magnegosyo na lang ako. Itong gawin mo, magnegosyo ka. Tapos, yun, grabe yung habag ng Panginoon, kasi ilang days lang, na-reveal niya sa akin yung kadakilaan niya sa buhay ko. Binigyan niya ako ng itong hanap buhay ngayon. Tapos, nung natayo ko na yung store ko, sabi ko, wow, ang galing naman. Parang ang bilis ng pangyayari. Pinagpapray ko lang to, ilang days lang, tas ito na siya. Tas financially din, iniisip ko yung paano ko siya maipapatayo kung wala akong kapital. So, ayun, may nag-ano sa akin na, sige, pahiramin kita, yung ganyan. Na ikaw na bahala kung kailan mo ibabalik. So, parang ang bilis ng pangyayari. Sige. Syempre, sobrang excited ako. Nagawa ko siya, napatayo ko siya. Na lahat ng mga materials ko, yung mga equipments ko sa store na nabili ko siya kaagad, na sabi ko, ang bilis talaga ng pangyayari para sa akin, kasi parang one day lang ko siya na-pronounces, nabuo ko siya agad. At thank you Lord, kasi may mga taong tumulong talaga sa akin, may ginamit siya para sa akin na mapadali ko ang lahat. At yun, thankful din ako kasi talagang binigyan niya ako ng wisdom na ito yung gawin mo, yung mga strategies na gano'n. Tapos, ayun, sabi ko, ito na yun. Ito na yung sinasabi na Lord, na ito na yung gustong i-reveal sa akin ng Lord. Ito na yung susi para makatulong ako sa family ko, and then sa church, maibigay ko yung para sa kanya. At then, nag-start siya, and then hanggang ngayon, patuloy na pinagpapala ni Lord kung anong meron na ako ngayon, at naibibigay ko yung desire ng puso ko, naibibigay ko yung para sa family ko, and then naibibigay ko yung para sa church naman. So, ayun po, thankful po ako na ito yung pinaranas na sa akin ng Lord, na hindi ako masyado pinahirapan, na talaga na kahit nakakapagod, patuloy pa rin niya akong pinapalakas. Yun ang pinaka-importante dun, yung araw-araw ka binibigyan ng lakas, kalakasan, at lagi kanyang ginaguide saan ka man magpunta. So, purihin po natin ang Panginoon, kasi napakadakila niya sa buhay natin, na ang sabi lang niya kasi dito, once na sumunod ka,
ibigay natin kung ano yung para sa Kanya, susuklian tayo, beyond pa dun, higit pa dun sa sinasabi niya dito. Kasi hindi mo talaga masusukat kung ano yung ibibigay ng Lord talaga sa iyo. Hindi mo yun ma-anticipate na ganun ang mangyayari sa buhay mo. Kaya praise God, and tunay nga na napakabuti ng Diyos. Tunay nga yung katapatan niya. Tunay nga na buhay yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Kasi kumikilos talaga siya sa buhay natin sa lahat ng pagkakataon. At lagi siya nandiyan para sagutin lahat ng mga pangangailangan. So ayun po, ini-encourage ko din po lahat na makapagbigay po na ayon sa kanilang kalooban at sumunod sa sinasabi ng Panginoon na ibigay natin yung para sa Kanya, ibigay natin yung kusang loob, yung hindi tayo napipilitan, yung walang magdidictate sa atin. Yun kasi yung maganda doon kasi tinitingnan ni Lord yung kung ano yung desire ng puso natin. At sige po, pray po tayo. Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila ka sa lahat. Ama, salamat sa isang linggong pagpapala at sa pag-iingat sa bawat isa sa amin. Ama, salamat sa hanap buhay na meron po kami at naibibigay po namin, Panginoon, yung although Ama, hindi sapat, Panginoon, yung naibibigay namin, pero Ikaw, O Diyos, na puno ng awa at habag, ay hindi mo tinitingnan, Panginoon, yung kung anong naibibigay namin yung para sa iyo, kundi yung desire ng mga puso namin na Ikaw, O Diyos, ang mag-glorify. At Lord, salamat po na hindi ka nagkukulang kailanman. Patawarin niyo kami sa lahat ng mga pagkakasala at pagkukulang namin sa inyo, Ama. Naway sa mga susunod na linggo, Ama, na ipagkakaloob mo ay patuloy mong pagkaingatan at pagpalain niyo po yung hanap buhay namin, Ama, at turuan niyo po yung bawat isa na maibigay, Panginoon, yung nararapat para sa inyo. Lord, hiningi po ulit, Panginoon, yung pag-iingat niyo po yung bawat isa. Yun lang po, Ama, at kayo na po bahala yung bukas, Ama, sapagkat sabi mo nga, Ama, na huwag alalahanin yung bukas sapagkat Ikaw, O Diyos, na makapangyarihan na kayang i-provide lahat ng mga pangangailangan namin. Ay yun po, Panginoon, ang aming panghawakan, at yun po ang magiging sandata namin sa lahat ng pagkakataon. Lord, hiningi ko rin po, Ama, na patatagin niyo po yung pananampalataya namin sa inyo, Ama. At ito po ang aking dalangin, ito po ang aming dalangin, Ama, na may pagpapakumbaba. Pasasalamat po po rin sa natatanging pangalan ni Jesus. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa pagnibago na namang araw at pagkakataon sa ating lahat na sa kabila ng mga bagyo, pagbaha, ay nanatili pa rin tayo naririto, nabubuhay at higit sa lahat naniniwala sa Diyos na buhay. Kaya pinupuri natin ang Panginoon sa patuloy niyang katapatan sa kanyang mga salita na kailanman, ang sabi niya, hindi siya magpapabaya. Kaya naniniwala tayo na kaya pang bumalik sa dati ang buhay ng mga naapektuhan ng baha. Kaya purihin natin ang Panginoon at naway huwag ho tayong mawalan ng loob na magtiwala na may magagawa pa ho ang Diyos sa buhay ng mga napinsala. Kaya tayo patuloy lang ho magkaisa, manalangin na ang Diyos ho ay magbadala ng mga ahensya ng gobyerno, mga individual na tulungan ang ating po mga kababayan na nahihirapan sa kasalukuyan. Tayo po nananalangin na tulungan ng Diyos ang bawat tao na may mga pinagdadaanan. So ngayong araw sa ating pagpapatuloy sa ating pong tema ng leadership ay mahalaga ho na maintindihan ho natin na talaga hong lahat ng tao ay tinatawag ng Diyos para ho sila hong lahat ay maging tagapanguna. So, ibig sabihin, ano ho ang pangungunahan? Ito ho yung ating pag-uusapan. Ano ho? Para maintindihan ho natin. Baka ang iniisip natin kung lahat ay leader, sino ang follower? O sino ang member? Meron ho yan, hindi pwedeng wala. Kaya ho, atin pong pag-uusapan ang bagay na ito. So, sa leadership, napaka-importante ho na maintindihan ho natin na kung sino-sino ba at ano ang gusto ng Diyos sa mga gusto niyang gamitin bilang leader. At paano to nagsisimula? Una, sabi ko nga,
para magsimula ang isang leadership sa individual na tao ay magkaroon muna o meron siyang passion. Pag ang tao may passion sa isang partikular na gusto niyang gawin, dun ho siya ilalagay ng Diyos. Halimbawa, sa shepherding, pwede kang maging shepherd o maging pastor kapag may puso ka sa pag-aalaga ng tao. At alam nating lahat na kung ikaw naman ay may puso sa pagtatanim o tinatawag na farming ng Word of God, ay maaari ikaw maging missionary at ikaw ay nag-lead ng mga pagtuturo ng mga Bible study. So yun ho ang unang hakbangin para ikaw ay ilagay ng Diyos sa isang leadership. Yung pagkakaroon mo ng passion sa isang partikular na gusto mong gawin. Hindi ka ilalagay ng Diyos sa isang bagay na wala kang puso o wala kang passion o mahirap gumawa sa isang bagay na hindi mo alam at ayaw mong gawin. Ang pangalawa dyan, yung karakter ho natin. Dahil bakit? Kasi tayo ho ay magiging representative ng King. At we need to be molded by or like a king. Katulad ng hari, kailangan ho nating may mold katulad ng ating inirepresent. Kaya ho, importante ho na yung una sa pangalawa riyan ay yung ating karakter. Maring sa umpisa ay hindi ho tayo ganun kahusay, kagaling, ka-perfect. Pero dahil ho, mayroong pangatlo, yung pong tinatawag na skilled. At ang skilled ho ay hindi ho yung basta nandyan, kundi ito ho ay produkto ng training. Kaya sa tatlong bagay, pwede ho tayong mahanay sa leadership. Sa pagkakaroon ho natin ng passion at yung ating character na kung saan ay willing na maging mahubog ayon sa karakter ng ating inirepresent na King na walang iba kundi si Lord. At ang pangatlo ho riyan ay yung pagkakaroon ho natin ng kakayanan o na skilled. Ang wika ko rito ay ito ho ay huwag nating katakutan. Maaari sabihin natin wala kang skilled. Pero ang totoo, pwede ho tayong magkaroon yan sa pamagitan ng mga training. Pamilyar ho tayo sa kwento ng pagpili ng isang propeta Samuel sa mga anak ni Jesse na susunod na magiging hari ng Israel. At sa basihan, sabi ng chapter 16 ng 1 Samuel, sabi doon, nang makita ni Samuel ang mga anak ni Jesse, lalo yung mga panganay, sabi niya, ito na siguro ang pinili ni Yahweh na magiging hari o susunod na hari ng Israel. Malaki, makisig, at matipuno, ganun, matalino. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, sa verse 7, huwag mong tingnan ang kanyang taas, kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao, panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso, tumitingin si Yahweh. So pansinin niyo ho, na ang sukatan daw ho ng tao ay iba sa sukatan ng Diyos. Ang tinitingnan daw ng tao ay panglabas, ngunit ang pagtingin ng Diyos sa kanyang pagpili ay hindi sa panlabas, kundi sa puso. At ito ho yung sinasabi natin. Ngayon, kung karakter ho ang basihan ng pagpili ng Diyos, naalala niyo ho yung mayroong parable sa Bible na tatlong tao nang binigyan ng kakayanan at binigyan ng otoridad na mag-multiply, gamitin ang kalayaan para maparangalan ang hari. At makita niyo ho yung huli, hindi ho siya nag-function, sa halip ay ibinaon yung pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Ngayon ang tanong, maaari ba nating sabihin na nagkamali ang Diyos sa kanyang pagpili? Isipin niyo, maaari bang sabihin natin na ang Diyos nagkamali sa kanyang pagpili? Yung unang dalawa, nag-ibayo, nagdoble ang ipinagkatiwala sa kanila. Nag-function ng tama, nag-multiply, nagdoble, at tuwang-tuwa ang hari.
Ngayon ang tanong, doon sa pangatlo, nagkamali ba ang Diyos sa pagpili sa pangatlo? Kung ilalagay natin sa buhay natin ngayon, kung ikaw ay Kristiyano na hindi nagpapunction, ang tanong, nagkamali ba ang Diyos sa pagpili sa iyo? O, sa aking palagay, hindi maaaring magkamali ang Diyos. Maaaring nakakatulog lang, tinatamad lamang ang tao. O, para sa pagganap sa tungkulin na binigay at pagkakataon na binigay sa kanya ng Diyos. Yun ho ang problema. Ibig sabihin, hindi ho maaaring magkamali. Dahil bakit? Alam ho ng Diyos kung sino ang kanya at alam din niya kung sino ang pinili niya. Kaya pag-aralan ho natin dito sa umagang ito ang sa title na God Calls Based on Character Over Skill, na kung saan ay ang pagtawag ho ng Diyos ay nakabase sa karakter at hindi ho sa kakayanan. Ang text natin ay babasa natin sa Genesis chapter 6, verse 9 to 12, yung ating babasahin. Pamilyar ho tayo sa buhay ni Noah. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ay may 3 anak na lalaki, sina Sem, Ham at Japet. Sabi ng verse 11, maliban kay Noe, masama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Hallelujah. Ang tanong ko rito, sa palagay ba ninyo, ginusto at ninais ng Diyos na manatili sa kasamaan ang tao? Ito ho kasi, yung laman ng konteksto na ating binasa. Laganap ang karahasan sa lahat ng dako, namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Kaya ang tanong, sa palagay niyo po ba, ginusto at ninais ng Diyos na manatili sa kasamaan ang tao? Kung ang sagot niyo ay hindi, so ibig sabihin, hindi gusto ng Diyos na ang tao ay manatiling masama. At sa tingin niyo ba rin, ang impyerno ay para sa makasalanang tao? Yan ho ang tanong. Maring isipin ng iba, oo, para sa mga makasalanang tao. Pero, meron ba kayong alam na mayroong nagsasabi na ang mahal sa buhay niya ay nasa sa impyerno? Ang pagkakaintindi ko, lahat ng mga naniniwala na namatay at yumao ang kanilang mahal sa buhay, lahat sila na kumbinsido at naniwala na sa langit ang mahal na sa buhay nila. Yun o ang aking nakikita. Kasi kahit matagal na nga namatay, binabati pa nila, happy birthday, Mama, Papa, in heaven. Lahat sila ay ganun, ang bati. Ibig sabihin, lahat sila ay naniwala na sa heaven pupunta. Kaya ngayon tanong na ganito, hindi ho nais ng Diyos na ang tao ay manatiling masama. Ay tanong dito, bakit naman itinuring ng Diyos na namumuhay sa kasamaan ang mga tao sa panahon ni Noah? Kasi maliwanag ko ang basa na namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. At yun ang nakita niya sa buong daigdig. Ang tanong nga natin, bakit itinuring ng Diyos na namumuhay sa kasamaan ang mga tao sa kanyang panahon? Sa panahon ni Noah. At ang tanong pa riyan, sa kasalukuyan panahon, ano kaya ang nakikita ng Diyos sa kalagayan ng tao? Mag-isip po tayo. Sa panahon ni Noah, sa panahon ho natin, ano ho ang pagkakaiba sa status ng paningin ng Diyos sa tao? Sa palagay nyo, may pagkakaiba? Kung sa panahon ni Noah, tiningnan niya ang tao na silang lahat ay nabubuhay sa kasamaan, sa ating panahon, sa palagay nyo, kayo ho ang sasagot. So, ibig sabihin, maaaring may magsalita sa atin, sumagot sa atin, baka mas matindi pa sa ating kapanahunan.
So, madalit sabi, may mga tao na aamin na talagang ang ating panahon talamak na ang kasamaan. Ang sabi ko nga, may mga tao ba na aamin na sila ay nasa kasamaan at laban sa kanyang kalooban? Meron ba? Parang wala eh. Walang taong ganun. At kung meron man, ano naman ang katunayan? Na sila talagang umaamin na sila nabubuhay sa kasamaan at laban sa kalooban ng Diyos. Ano naman ang katunayan nun? Isa lang ho kasi ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang sabi ni John the Baptist, sabi ni Jesus, repent, the kingdom of God is near. Na ang paghahari ng Diyos ay naririto na. Kaya kanyang hamon at pangangaral, magsisi na kayo. At ang word na pagsisisi ay isa lang ho ang ibig sabihin niyan. Hindi ho ang pagluha, hindi ho ang pagtangis, kundi ang pagbabago ng buhay. So ibig sabihin, ito ho yung katunayan ng taong nawawala sa kasamaan. Yung nagbabago ang buhay. At ang tanong ko pa, ano ba ang basihan ng Diyos para sabihin na masama ang isang tao? Ano ang basihan? Sa inyong palagay. Ang tanong ko rito, na-experience niyo po ba ang maligaw? Pag ikaw naligaw, ang iyong nalaki sa puso kagad, parang wala ka ng katiyakan na makabalik sa dati mong pinanggalingan. Yun ho ang naliligaw. Ano ho? Kung galing ka ng Pasig, napunta ka kung saan, nakarating ka ng Norte, nandun ka na pala sa China, umabot ka na ng kabilang hindi ka na makakabalik sa Pasig. Ibig sabihin, gano'n po ang naliligaw. At ang sabi ng Biblia sa Psalm chapter 14, verse 13, silang lahat ay naligaw ng landas at naging masasama silang lahat. Walang gumagawa sa kanila ng tama, wala isa man, wala nga, wala. Yun ang sabi ho ng Biblia. Na wala nang gumagawa ng tama. Ibig sabihin, kahit patama sa iyong paningin ng iyong ginagawa, sa paningin ng Diyos yun, mali. Kasi bakit? Hanggang hindi ho tayo tumatama sa sukatan ng Diyos, hindi kailanman yan magiging tama. Kaya meron ho sinulat si Pablo sa Romans chapter 3, na verse 23, na hindi tayo umaabot sa pamantayan ng Diyos. Dahil lahat tayo ay nagkasala. So ang nagkasala ay hindi aabot kailanman sa pamantayan ng Diyos. Kaya maliwanag diyan na walang gumagawa sa kanila ng tama, wala ni isa man, wala nga, wala. Yun ang sabi dito. Kaya dahil bakit sila daw po ay naligaw ng landas. At sinabi niya Pablo nga sa Romans chapter 3 verse 10 to 12, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos, ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So kahit nagbibigay ka ng ulam sa kapitbahay mo, tumutulong ka sa nakikita mong dapat tulungan, pag hindi ka pa rin umabot sa pamantayan ng Diyos, hindi pa rin siya ariing tama. Nakakalungkot po, Pag ang basihan ho ay sukatan ng Diyos, para tayo maging tama sa Kanya, hindi magiging tama hanggang hindi tayo maabot sa sukatang ninanais ng Diyos. At ang dahilan nun, ang binabanggit dyan, lahat ay naligaw. Ang naligaw, sabi doon ay lumihis ng landas. Meaning, may landas na binabanggit. Tingnan niyo yung Jeremiah chapter 50 verse 6. Ang aking bayan ay parang mga tupang naligaw, sapagkat pinabayaan sila ng kanilang mga pastol. Kaya lumayo sila at tumakbong papunta sa mga kabundukan. Tinahak nila ang bundok at burol at nakalimutan magbalik sa kulungan. So nilalarawan ho ng Diyos sa pamagitan ng isang propeta na ang kanyang bayan, ang mga tao, ay mistulang tupa na naligaw.
na dahil sa pinabayaan sila ng tagapag-alaga ng pastol at wala hong ibang tagapag-alaga ng ating kaluluwa, ng ating pananampalataya, kundi yung mga religious leader na sa pagpapabayaan nila ang nangyayari, mistulang mga tupa tayo na kanya-kanyang takbo sa kabundukan sa mga mabuburol at dahil ho doon, hindi na nakabalik sa talagang kulungan. Ano ho yung kulungan? Kung saan dapat nagkakatipon ang mga tupa. At ang kasalanan ho doon ay nandoon sa pagpapabaya ng mga tagapag-alaga ng ating kaluluwa. Sa madalit sabi, na maglilid sana sa atin sa tama na pananampalataya. Yun ho ang ambag kung bakit ho naligaw ang katulad ho natin na dapat sana ay nasa tamang pananampalataya. Ang sabi ng 2 Peter chapter 2 verse 15, lumihis sila sa matuwid na landas at naligaw. So may binabanggit ho dyan na tuwid na landas. Nangangahulugan na dahil sa paglihis, pag-alis, pag-iwas sa dapat nating tinatahak, ito ho ang nagdala sa atin para ho tayo ay maligaw. Kaya nga ho, ano hong mga dahilan? Yun po ay ang pagkaligaw nga. Kaya marami hong dahilan kung bakit ho ang tao ay naring masama. Dahil nga lumihis ng landas. Kaya ang tanong ko pa riyan, paano inari naman na matuwid si Noah ng Diyos sa kanyang panahon? Ano ho ang naging basihan? Sa kasalukuyang panahon, meron pa ba na maaaring maging katulad ni Noah? O, sa ating panahon ngayon, meron pa ba? Sa Hebrew chapter 11 verse 7, sabi doon, si Noah ay binilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. So, ang basihan ho ng sulat ng Hebrew ay ang pagiging matuwid ni Noah ay dahil sa pananampalataya sa Diyos. Kaya nga, yung prinsipyo ho ng ang tao, kahit anong sama, kapag ang Diyos nanawagan, kapag ang Diyos na nananawagan ay pinagbuksan, gaano man karami ang kasalanan, lahat ng yun ay pinawawalan bisa. Ano, nangangahulugan lahat ho ng kasalanan natin, kapag ang Diyos tumawag sa atin at atin pong pinagbuksan, lahat ng kasalanan, lahat ng kasamaan, wala ng bisa sa ating mga buhay. So yun ang prinsipyo. Kaya ang prinsipyo ng Diyos ganito. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. So, sa purpose na ganon, sa prinsipyo ng Diyos, wala ho siyang gusto na mapahamak. Sa kabila ng katotohanan, lahat ng tao ay naligaw, lumihis ng landas. Ang tanong dito, paano gagawin ng Diyos upang ang lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan? Paano at ano ang gagawin ng Diyos? Sabi ko nga, si Noah ay ginamit ng Diyos sa pag-i-establish ng isang malaking barko na simbolo ng kaligtasan ng mga sasakay dito. Yun ho ang naging basihan. So kung si Noah ay ginamit ng Diyos para sa kaligtasan ng mga sasakay sa barkong yon, hindi kaya may mga bagong Noah sa panahong ito na mag-i-establish ng pananampalataya na maaaring bago para sa iba, na kung sasakay lang sila, yun ang magiging daan ng kaligtasan nila. Ang simbolo ho ng barko ay simbolo ng pananampalataya. Kaya ang prinsipyo kasi ng mga tao, kanya-kanya tayo ng pananampalataya. Galangan tayo, respect. Walang tuligsaan, walang punahan. Na ibig sabihin, hindi pwedeng pakialaman kung ano ang uri ng pananampalataya nila. Kaya marami hong nagdidiskusyon, nagtatalo, lalo sa mga comment sa Facebook. Kapag pinuna mo ang Katoliko, pinuna mo ang iglesyang partikular, nag-aaway na sila. Nagpipersonalan na. At ang binibigyan din nila ay respetuhan daw ng uri ng pananampalataya. Pero ang tanong,
may uri ba talaga ng pananampalataya? Na ikaliligtas ng kanya-kanya. Bakit iisa lang ang barko? Na pinagawa ng Diyos kay Noah. Kaya nga tingnan nyo, sa Ephesians chapter 4, verse 5, sabi doon, tayo'y may iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. So, hindi ho inu-honor ng Diyos ang kanya-kanyang uri ng pananampalataya. Kasi ang sinasabi rito, may iisa lamang Panginoon. Sino po yun? Si Lord Jesus. At may iisa lamang pananampalataya. Anong uring pananampalataya yun? Pananampalataya. Si Jesus ang sentro. Na kung tayo ay lalapit, magtitiwala sa Kanya, siya ang magdadala sa atin papunta sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Doon lang yun. Yun ang tamang pananampalataya at nag-iisang pananampalataya. Na kung ipapahayag natin si Kristo ay anak ng Diyos, sabi ng Biblia, tayo ay maliligtas. Na kung labas ka doon sa katotohanan yon, iba na ang iyong pananampalataya. At maaaring sabihin natin, labas ka sa barko na pinagawa ni Noah. Kasi ang pananampalataya na pinag-uusapan dito ay nakacentralize kay Jesus na magdadala sa atin sa kaligtasan ng kaluluwa. Kung hindi mo kikilalanin si Jesus bilang anak ng Diyos, mediator ng tao at ng Diyos, at hindi mo kikilalanin na siya ang daanan, ang katotohanan at ang buhay, na kung hindi siya namatay sa krus, walang kaligtasan ang ating kaluluwa. Kung hindi ganon ang iyong pananampalataya, hiwalay ka sa barko na pinagawa ni Noah. At hindi iginagrant ng Diyos yung pananampalataya. Nakalulungkot sabihin, hindi igagrant ng Diyos ang pananampalataya na meron ka. Sabi riyan, at iisang bautismo. Ano ang bautismo? Ang bautismo ay sagisag ng paglilinis. At alam nating lahat, ang sabi ng Biblia sa Romans chapter 6, tayong lahat ay nabautismuhan sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Sa makatuwid, nalinis na, napatawad na, pinawalang bisa na ang kasalanan natin, ang marumi nating kaluluwa, ang kasalanan natin ay nilinis na, pinatawad na, nabautismuhan na ng pagkamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Yun ho ang bautismong binabanggit dito. Kung hindi yan ang bautismong meron ka, iba ka pa rin. At yun ang magiging dahilan para tila baga may ibang barko ka. Yun ho ang sinasabi ho natin dito. Kaya uulitin ko, kung hindi ho i-honor ho ng Diyos ang kanya-kanyang uri ng pananampalataya, iisa lang ho ang pananampalataya na tinuturo ng Biblia, na si Jesus ho ang sentro at ugat ng kaligtasan ng bawat kaluluwa. Yun ho ang sentro. Kung iba doon ang iyong pananampalataya, titiyakin ko sa iyo, wala nang ibang barko na pinagawa dito kay Noah, kundi ang barko na walang iba sa symbolize ni Jesucristo. Siya lang po yun, wala nang iba. Sabi ng chapter 6, verse 18, ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila, yung manugang nila, at pumasok kayo sa barko. Magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin ng tigi-isang paris ng bawat uri. Bakit ang tanong dito? Bakit binanggit dyan na magsakay ng tigi-isang paris ng bawat uri ng mga hayop? Na simbolo ho ng isasakay niya, isasama niya doon sa barko yung mag-asawahan. Kasi sabi niya, isama mo mga anak mo, kasama ang kanilang mga asawa. Nang isasakay niya lang sa barko, isasama lang niya sa pananampalataya ng Biblia ay yung mga productive. Kasi sila ho ang magtutuloy ng salit-saling lahi. At sa pananampalataya ho natin, ganyan ho ang itinuturo. Na ang gusto niya ho sa kaharian ng Diyos, yung mga taong productive. Katulad ho ng binigyan ng talent. Hindi ho siya nalugod doon sa huli na binaon na lang, binalot sa panyo.
Kaya ang sinabi niya sa taong ito, gapusin siya, itapon siya. Sapagkat sasabihin niya, tamad at anong ginamit na word? Tamad na alipin. Itapon siya at magangalit siya ang kanyang mga ngipin doon sa impyerno. So, ang isasakay lang sa barko, isasama lang sa pananampalataya Kristiyano, yung mga productive. Kaya papansinin niyo ang turo ni Jesus, ang asin na wala ng halaga at tinuturo ng Bible na tayo ho ay mistulang asin sa mundo na to, na tayo ang magpipreserve. Sinabi pa nga na tayo ang ilaw. At sabi doon, ang asin na wala ng halaga ay itinatapon na lang at yayapakan ng mga tao. So, ibig sabihin, pag ang Kristiyano hindi na naging productive, ang turo parang asin na itatapon na lang at pagyayapakan na lamang ng mga tao. Kaya uulitin ko, ang ipinasasakay lang ho ng Diyos sa pananampalataya sa barko na pinagawa kay Noah, yung mga taong produktibo. Kasi sila ho ang gagawa ng bagong henerasyon. Kasi ang pinag-uusapan po rito, yung paggunaw ng unang mundo. Kaya nga may baha, may barko. At sabi diyan, ito yung magpapatuloy ng kanilang henerasyon. Kaya sabi doon, ang kaganda lang ho dito sa ating panahon, masama man ng tao, patuloy namang ipinapahanap na ang mga naliligaw at nawawala. Kaya nga sabi ni Jesus sa bahagi ng Ebanghelyo, ano ang akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa? Kung nawawala ang isa sa mga iyon, hindi ba niya iiwan ang 99 sa bundok upang hanapin ang naligaw? Tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikagagalak ang isa na yon kaysa 99 na hindi naligaw. So, ibig sabihin, yung mga naligaw, kagalakan ng punong pastol na mahanap ang mga naligaw na yon at may balik sa kanyang kulungan. So, ang maganda lang ho dito, ang Panginoon ay patuloy na nagpapadala ng mga maghahanap. At si Noah, ang turo ho ng Biblia, bago ho siya tuluyang sumakay sa daong, napakaraming taon na siya ho ay nangaral patungkol ho sa makatwiran, uri ng pamumuhay. Kaya nga, sabi ng text natin, siya lang ho ang nasa katwiran at pagsunod sa kalooban sa kanyang kapanahunan. At liban sa kanya, lahat ng tao nabubuhay sa pagiging masama. At ang sabi diyan, sa huli, nung ating binabasa sa verse 21, ang sabi, ang mandate na binigay kay Noah, maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain. Yun ang binabanggit diyan. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain. Bakit? Kasi concern ng Panginoon sa lahat ng mga isasakay niya sa daong, mahayop at yung kanyang pamilya, concern siya na sila ay lahat ay pakainin. So, ang mandate ho na binibigay niya sa katulad ni Noah ay magpakain ng kanyang mga tupa. Naalala niyo si Pedro? Sabi ni Jesus, Pedro, mahal mo ba ako? Opo, 3 beses siya tinanong, pero sa konklusyon, kahuli-hulihan, isa lang ang nasabi ng Panginoon sa kanya. Ang sabi niya roon, pakainin mo, alagaan mo ang aking mga batang tupa. At sabi ng verse 22, at ginawa ni Noah ang lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. Ito ho ang nangyari. Ginawa ni Noah ang lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. Simple lang sa leadership. Simple lang. Nauna nang nakita ng Diyos yung ating passion. Pangalawa, nakita niya yung karakter natin. Na kahit hindi perpekto, pero nakita niya yung pagiging mabuti ng puso natin para sa Kanya. At pangatlo riyan, binibigyan niya tayo ng skill sa pamamagitan ng mga training. At dahil diyan, sa larawang yan, yung mga taong nasa gitna ng kasamaan, sabi niyo, sa sagot ninyo marahil, sa inyong sagot kanina, sa aking mga pagtatanong, walang kaibahan ang panahon ni Noah at sa ating bagong panahon.
kung noon ay sadyang napakasasama ng mga tao, ang sagot mo, marahil, mas matindi pa ang kasalukuyang panahon kaysa noon. Ano ho? Ang kasamaang meron ang mundo natin ngayon. Kaya nga sabi ko nga sa aking pagkatapos, on the day of judgment, walang kaibahan ang panahon ni Noah. Sabi ng chapter 7, verse 17, 40 araw na bumaha sa daigdig. Lumaki ang tubig at lumutang ang barko. Palaki ng palaki ang tubig, habang palutang-lutang naman ang barko. Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang lumubog ang lahat ng matataas na bundok at tumaas pa ng halos 7 metro sa taluktok na mga bundok. Imagine nyo, sabi ng Bible na ating binabasa, 40 araw at 40 gabi na umulan, bumaha sa buong daigdig. At sabi pa ng iba, sa chapter 6, sabi doon, nabuksan ang mga bukal sa lupa. Bukod sa bukal sa lupa ang mga tubig, mayroon pang ulan na 40 days and 40 nights at lumubog ang buong daigdig. Samantalang nitong nakaraan lang, last week lang, araw ng Huwebes, pagkatapos ay bagyong Ulysses. Magdamag lang. Nainulan tayo. Pagdating ng umaga, baha na. Naapektuhan ang buong Marikina, ang Pasig. Ang Antipolo kailangan hindi. Tapos yung buong Isabela, marami pang lugar doon. Ilocos, inabot. Magdamag lang yun. Hanggang second floor, yung iba bubong na lang nakikita. Ganun magdamag lang yun. Imagine nyo, yung nangyari sa panahon ni Noah, 40 days and 40 nights, ulan, plus nabuksan ng mga bukal sa lupa. Kaya sabi doon, 7 talampakan pa ang taas ng lubog sa mga pinakamatataas na bundok sa kanyang kapanahunan. Kaya sabi doon, verse 21, namatay ang bawat may buhay sa lupa. Sino lang ang naligtas? Lahat ng nasakay sa daong o sa barko. Alin yun? Mga taong na ministeryuhan itong si Noah. So sa makatuwid, dahil sa pagtanggap ng hamon ng Diyos sa kanya, siya lang ang naligtas kasama ang kanyang pamilya. At ang mga paris ng hayop na simbolo ng mga produktibong mga bagay na sinakay niya sa barko. Ang sinasabi natin ngayon. Sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 6, sa pamamagitan din ng tubig, ginunaw ang daigdig ng panahon niyon. Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nanatili ang langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom. So binabanggit dito, kung noong unang panahon, ginunaw ang unang daigdig sa pamamagitan ng baha ng tubig. Ngayon naman, ipinipreserve ang mundong ito para sa pagtupok sa apoy sa araw naman ng paghukom. Kaya sabi doon, at parurusahan ang lahat ng masasama sa araw na yon. Sabi doon, ang naligtas lang ay ang family nitong si Noah at ang mga paris ng hayop na kanyang kasama. At yun ay dahil sa pagtanggap at pagsunod ni Noah sa Diyos kahit siya ay nag-iisa. Kaya sa hamon sa atin ngayong hapon na ito o ngayong umagang ito na kung saan ay magpapatunay kahit nag-iisa ka na dahil inaccept mo na ikaw ay leader. Tinawag ka ng Diyos dahil sa iyong passion at dahil sa iyong karakter at binigyan ka ng skill para maging leader. Isipin mo, kahit nag-iisa ka, ang mahalaga dito, yung pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya nagresulta ito sa kanyang ginawa. Sabi ng chapter 8, verse 1, hindi na waglit sa isipan ng Diyos si Noah at ang lahat ng hayop na kasama niya sa malaking barko. Sa loob ng 150 days na palutang-lutang ang barko hanggang hindi niluloob ng Diyos na tuluyang mawala ang tubig, kailanman hindi nawaglit
sa isipan ng Diyos itong si Noah. At ako'y naniniwala habang tayo po'y gumagawa sa pinapagawa ng Diyos, kahit nag-iisa na tayo. Kasi sa panahon na ito, marami akong narinig sa network, sa aming mga kasama, ng mga pastor, marami talaga nang lalamig na. At sa panlalamig na ito yung nakakalungkot, nakakaiyak, na maaaring nangyayari na ang Matthew chapter 24. Nang sabi doon, lalaganap ang kahirapan at manlalamig ang pag-ibig ng marami. Maraming tatalikod sa pananampalataya at ipagkakanulo ng isa ang kapwa isa. Ito ay mangyayari. Kaya sinasabi ko sa inyo ngayon mga kapatid, lalo na sa mga nasa leadership, kahit nag-iisa ka na, kung alam mo at tiyak mo na ang Diyos ang naglagay sa iyo, ituloy mo lang ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Kasi sabi riyan, sa panahon man ng pandemya, sa panahon man na tayo nahirapan sa ngayon, hindi kailanman nawaglit sa isipan ng Diyos ang iyong pangalan. Yun ang pinakamahalaga. Kaya ho, sa hamon ho sa atin ngayong araw na ito, tatanggapin mo ba ang alok ng Diyos na ikaw ay binibilang na matuwid dahil sa iyong pananampalataya? Yun ho ang basihan ng Diyos. Tanggap mo ba na ibibilang ka ng Diyos na righteous dahil sa pananampalataya mo? At liban doon, wala na. Ibinibilang kanyang matuwid, ibinibilang kanyang righteous, yun ay dahil ikaw ay nanampalataya. Period. Kung tatanggapin mo yun, iaalaw ka ng Diyos na maging tagapanguna sa mga taong nalihis ng landas, naligaw, pabalik sa Kanya. So, ang gagawin mo lang, mag-i-establish ka ng isang bagong pananampalataya para sa kanila na siyang magsisilbing sasakyan nila para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Yun yung daong na pinagawa kay Noah. At ang ito-establish natin, hindi literal na daong, kundi pananampalataya, bago para sa kanila, pero hindi bago dahil dati na. Bago lang sa kanilang pandinig. At kung sila'y may sasama mo, sasakay sila sa daong ng pananampalatayang i-establish mo. Tiyak, mababago ang pananaw ng Diyos. Hindi na sila aariing corrupted people sa ating panahon, kundi sila ay mga mga na-justify, mga na-redeem dahil sa ginawa at paniniwala nila sa ginawa ni Jesus doon sa krus. Kaya purihin ang Panginoon ngayong araw sapagkat ang Diyos ay nananatiling naghahanap ng mga katulad ni Noah na kahit nag-iisa, isusulong, i-establish ang ipinapagawa ng Diyos para ikaliligtas ng mga nakararami sa paligid niya. Kaya glory to God sapagkat ngayong umaga may panahon pa tayo para sa araw ng judgment na lahat ng tao ay hukuman. Hindi dahil sa kanila lamang ginawa, kundi kung paano nila tinanggap at paano nila tinanggihan ang pagkakataon na binibigay ng Diyos para sa kanila. Ang pagkakataon, ang salita ng Diyos narito na. Ang kalugihan nila, yung pagtanggi sa inaalok niya para sa kanila. Kaya hamon po sa ating lahat, naway magsilbi tayong Noah na habang tayo naghihintay sa huling araw ng pag-uukom ng Panginoon, gawin natin ang ipinapagawa ng Diyos para sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po ngayong umaga sapagkat bawat isa ay binigyan mo ng pagkakataon na makita ang sitwasyon ng mundo namin ginagalawan namin ngayon. Sabi ng text namin, wala kang nakita kundi ang pamumuhay ng mga tao. Laganap ang kasamaan sa lahat ng dako. At yun po yung nakakalungkot, Panginoon. Sa amin mang panahon, yun pa rin. Mas matindi pa. Kaya nga, Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat meron kang inaaring mga matuwid na katulad ni Noah. Yun ay ang mga taong totoong nanampalataya sa tinuturo ng Biblia. At ito ang kaibahan ng pananampalatayang tinatayuan namin kaysa tinatayuan nila. Maraming nananampalataya pero itinatatwa at idinidinay, tinatanggihan ang turo ng Biblia. Kaya Panginoon,
hindi mo igagrant at hindi mo tatanggapin, Panginoon, ang katwiran ng tao, galangan, respetuhan, dahil kanya-kanya lang ng uri ng pananampalataya. Kaya, Panginoon, mananatiling tama ang iyong prinsipyo, ang iyong katuruan. Dahil iisa lang ang pananampalataya na dapat tanggapin ng tao. Yun ay ang ginawa ni Jesus doon sa krus. Na ang sinamang maniniwala dyan ay patatawarin, ililigtas, at lahat ng kasalanan lilimutin na, Panginoon. Yung lamang, O Diyos, pag yun ay kanilang tinanggap at napasakop kami sa iyong kalooban, wala nang dahilan para pag-usapan kung ano-ano pa na uri ng pananampalataya. Kaya salamat po ngayong araw na ito, Diyos, at naway matagpuan mo, O Diyos, ang bawat isa na magmistulang Noah na kahit nag-iisa na, tatayo pa rin. Ang mahalaga, susundin ang utos mo sa bawat isa, Panginoon. Yun ang pinakamahalaga naming maging goal sa buhay, Panginoon. Hindi kami magpapa-apekto sa kalamigan na nangyayari, sa kapaligiran, sa kasamaan ng tao. Ang aming tatayuan, yung calling mo bilang tagapanguna, Panginoon. Salamat po ngayong araw na ito at nawa, O Diyos, ay patuloy kaming masabik sa araw na kung saan kami haharap sa iyo. At isa lang ang aming maririnig mula sa iyong mga labi, yung kami po ay pinawalang sala. Ayaw naming marinig, Panginoon, yung salitang kami nagkasala. Oo, yun po yung panahon ng una. Pero dahil kay Jesus at sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay na aming tinanggap at sinampalatayanan, kami ngayon ay napabilang sa mga taong na-justify, napatawad, at pinawalang sala. Salamat po, dakilang Diyos, sapagkat nasa amin ang kakayanan para sumunod sa iyong inuutos sa amin. Ang gumawa kami ng isang daong na masasakyan ng mga taong mapapahamak dahil sa kanilang kasamaan. At ang daong na yun, wala ngang iba, kundi ang pananampalataya na sasakyan nila para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Purihin ka, Panginoon, sa araw pong ito. Ito po ang aming dalangin at salamat sa Espiritu Banal na amin po naranasan sa pagtuturo mo sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our
our God. Ever rejoicing, praising, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love and restraint. This is our God. Ever rejoicing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Oh, there is no one like a God, no one. There is no one like a God. There is no one like a God. There is no one like a God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like a God. We sing, there is no one like a God. There is no one like a God. There is no one like a God. Praise Him, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love and restraint. This is our God. Ever rejoicing, praising, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love and restraint. This is our God. This is our God. Ayo, 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 ah. 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 Yes, Lord. Ang pagpapala, ang kapayapaan at ang kagalakan na nagmumula sa ating Diyos ay sumainyo lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at ang lahat nga ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Thank you, Lord.